ay alla takuna tauba qabla fawati qabuliha, dapat ang tauba ay gagawin bago mangyari ang panahon na hindi na ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan ito? Kapag sumikat na ang araw sa kanluran patungo sa silangan, kahit magtauba ka araw-gabi, hindi na ito tatanggapin ng Allah. Pangalawa ay kapag humantong na sa liig ng bawat isa ang kanyang kaluluwa habang siya ay naghihingalo, kahit magsisi ka pa magtauba ka sa mga kasalanan, habang nakikita mo na ang malakul maut na hinuhugot ang kaluluwa mo, hindi na ito tatanggapin. Gaya ng nangyari kay Firaun alayhi la'natullah, na siya ay nagmalaki sa lupa at siya ay hindi naniwala kay Musa alayhi salam, hindi naniwala sa Allah, pagkos kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay Panginoon, siya ang Diyos. Sa panahon na siya ay nalunod sa dagat at ang kaluluwa niya, naghihingalo na siya, ang kaluluwa niya ay nasa liig na, siya ay nagsabi ng inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sa ngayon, ako ay naniniwala sa Panginoon ni Musa at Harun alayhima assalam. Subalit hindi na ito pinatawad, hindi na ito tinanggap. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ang limitasyon para patawarin pa ng Allah ang ating tauba. Individual, bawat isa ay kapag hindi ka pa naghihingalo. At pangkalahatan, ang limitasyon na itinakda ng Allah para patawarin pa ng Allah ang mga kasalanan natin upang tayo magtauba, kapag hindi pa sumikat ang araw mula sa kanluran patungo sa silangan. So ito po ay kondisyon na kung saan binanggit ni Syekh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. 5, una ay al-ikhlas. Pangalawa, ang pagsisisi, pag-iwas sa kasalanan, ipangako mo sa sarili mo na hindi mo na uulitin pa yung kasalanan, at gagawin mo ito habang hindi pa dumating ang limitasyon na itinakda ng Islam upang patawarin pa ang iyong kasalanan. Kapag nawala ang isa sa 5 ito, ay hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi niya tatanggapin ang iyong pagbabalik loob. Kung wala sa puso mo ang pagbabalik loob, parang pakitang tao lang, ito ay hindi tatanggapin ng Allah. Kung nagbalik loob ka naman, iniwasan mo ang kasalanan, subalit hindi mo pinagsisihan, hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagbalik loob ka, pinagsisihan mo, iniwasan mo ang kasalanan, subalit hindi mo ipinangako sa sarili mo na hindi mo na ito ulitin pa muli, hindi rin tatanggapin ng Allah. Nasa puso mo habang ikaw ay nagsisi at umiwas sa kasalanan, ay kapag nakita ko siya muli, ay gagawin ko rin. O kapag nandyan yung pagkakataon, nandyan yung riba, nandyan yung haram sa harapan ko, ay gagawin ko rin muli. Hindi mo na ipangako sa puso mo na hindi mo na ito gagawin. Kahit umiwas ka na sa kasalanan, kahit pa nagsisi ka doon sa mga nakaraan, hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsisisi mo. Bakit? Dahil hindi mo na ipangako sa sarili mo na hindi mo na uulitin pa kailanman ang anumang kasalanan na yung nagawa. Mga kapatid sa Islam, ito po ang tungkulin ng ating mga kaluluwa, ang ating buhay. So sino ba sa atin ang walang kasalanan? Tayong lahat ay makasalanan. Kullukum khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kayong lahat, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay makasalanan, subalit ang pinakamainam na makasalanan sa inyo ay siyang nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sino ba ang pinakamainam sa atin? Kung sino yung nagkakasala na nagbabalik loob sa Allah. Sapagkat kung hindi kayo magkakasala, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay magparating ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang mamamayan na sila ay makakagawa ng kasalanan, subalit ang katangian nila, nagbabalik loob sila sa tuwin na sila ay nakakagawa ng kasalanan. So hindi natin katulad ng ibang paninindigan na kung saan ay dahil sa pagpako kay Jesus, ipinako si Jesus, tumulo ang kanyang dugo. Dahil sa pagpako kay Jesus ay tinubos na ang kanilang mga kasalanan. Wala ho ito sa ating paninindigan. Kaya walang pakundangan kung gumawa ng kasalanan. Iba't ibang uri ng kasalanan ay ginagawa sa loob ng araw at gabi. Bakit? Ibig sabihin, malakas ang kanyang loob na ang kanyang mga kasalanan ay tinubos na ni Jesus.
Tinubos na ng isang tao, isang propeta, si Isa ibn Maryam. Ito po ay isang malaking kasinungalingan, walang katotohanan na paninindigan, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kailanman ay hindi pwedeng maging kasalanan ng isa ang kasalanan ng isa. Hindi pwedeng maging kasalanan, pasanin ang kasalanan ng makasalanan ng kasalanan ng iba. Ibig sabihin, ang bawat isa, ang tatay ay may kasalanan, ang anak may kasalanan, ang nanay may kasalanan. Bawat isa ay papasanin niya ang kanyang kasalanan sa araw ng pag-uukom. At lilitisin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala rin. Hindi pwedeng ang kasalanan ng anak ay ipapasan sa tatay. Hindi pwedeng ang kasalanan ng sangkatauhan ay ipapasan kay Jesus. Hindi po ito makatarungan na paghahatol. Subalit, ang paninindigan natin ay gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat isa ay nagkakasala. Ang bawat isang nagkakasala ay pasanin niya ang kanyang kasalanan. Pananagutan niya ang kanyang kasalanan. At makikita mo na ang isang may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang mu'min ay takot na takot siya sa kanyang kasalanan. Yara dunubahu kajabalin yushiku ay yaka ala ra'sihi fahuwa khaifun wajid. Nakikita niya na ang kanyang mga kasalanan na nagagawa ay parang isang malaking bundok, isang mabigat na bundok, malaki na bundok na nakaatang sa kanyang liig, sa kanyang ulo, na kung saan ay nabibigatan siya. Hirap na hirap siya. Nagiging masikip ang kanyang pamumuhay sa kasalanan ito. So ganyan ang isang mu'min. Hindi tatagal, hindi tumatagal ang kasalanan na nagagawa niya, nagbabalik loob siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal munafiq, subalit, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang taong hipokrito, munafiq, yara dunubahu kadubabin waqa ala anfihi faqala biha kada fata. Parang ang tingin niya sa kanyang kasalanan ay isang lamok o isang langaw na lumilipad-lipad lang, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay dumapo sa kanyang ilong at pinaalis lang niya, umalis na. Ganoon ang kagaan ang kasalanan na nagagawa ng isang hipokrito para sa kanya. Kabaliktaran, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang mu'min, takot na takot siya sa kanyang kasalanan. So mga kapatid sa Islam, ibig sabihin, ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ulit-ulit natin sinasabi, ito ho ay tungkulin ng ating mga sarili, at ayon sa isang hadith, panghuli po, na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bani Israel, mayroong isang mama na nauna sa inyo sa panahon ng Banu Israel, ang kanang Israelita, na kung saan ang isang mamang ito ay nakapatay siya ng 99 na buhay ng tao. Ito po ay matinding kasalanan. 99 na kaluluwa ang napaslang niya, tao. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa, nasusunog siya, nabibigatan siya, nasisikipan siya ng matinding kasalanan na ito. Nagtatanong-tanong siya sa kanyang lugar kung sino ba ang pwedeng gumabay sa kanya. Itinuro sa kanya ang isang maginoo, rahib, isang pari, isang maginoo na naniniwala kay Jesus, naniniwala sa Injil, naniniwala sa kay Propeta Jesus, at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinungo niya ito, siya ay nagtanong, sabi niya, ya rahib, o ikaw na maginoo, pari, ako po ay nakapatay, nakapaslang ng 99 na kaluluwa. Mayroon pa ba akong kapatawaran? Patatawarin pa ba ako ng Allah sapagkat masikip sa kanyang sarili? Sabihin, gusto niya magbalik loob. So anong sabi ng paring ito? Siya ay nagulat sa dami ng kanyang napaslang, napatay na tao, sabi niya, wala ka ng kapatawaran. Umalis ka dito sa aking harapan, baka bababa pa ang galit ng Allah at ako'y madadamay sa kasalanan na yan na ginagawa mo. Wala kang kapatawaran. Dahil dito, ayon sa hadith, binablot ng lalaking ito ang kanyang espada at pinatay niya itong paring ito. Ibinilang niya ang pang-100 ulo na kanyang napatay. Dahil sabi niya, wala na pala akong pag-asa. Kaya pinatay niya ito upang maging
100 ang bilang ng kanyang napatay. Ganun pa man, dahil nandun ang ikhlas sa kanyang puso, pagsisisi, na kung saan ay hindi siya napapakali, napapalagay sa laking kasalanan na ito, nagtatanong-tanong pa rin siya sa kanyang bayan kung sino ang marunong na pwedeng gumabay sa kanya para magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginabayan siya, tinuro sa kanya ang isang alim, ibig sabihin, maalam sa kanyang pananampalataya. At tinungo niya ang isang alim na ito. Siya ay nagtanong, "Ya alim, ako po ay nakapatay ng 100 kaluluwa na. Mayroon pa ba akong pag-asa magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Patatawarin pa ba ako?" Sabi ng alim na ito, "Wa man yahulu bainaka wa bainat tauba wa bain Allah." Sino ba naman ang may karapatan upang ikaw ay hadlangan mula sa pagbabalik loob mo sa pagitan mo at sa Allah subhanahu wa ta'ala? Walang sino mang may karapatan na hadlangan ka. Hanggat hindi pa sumikat ang araw sa kanluran, patungo sa silangan, hanggat hindi pa humantong ang kaluluwa mo sa iyong lalamunan, sino ba ang mayroong karapatan upang ikaw ay hadlangan na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? So ito ang kaibahan ng alim at saka isang Maginoo na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sapagkat ang Maginoo sa kanyang sarili na hindi niya alam ang mga alituntunin, hindi niya alam ang kanyang ginagawa, maaaring ikaw ay ililigaw niya. Subalit ang may alam sa kanyang pananampalataya, gagabayan kanya kung ano ang tama at kung ano ang karapat-dapat. Subalit sabi ng alim na ito, papayuan kita, ikaw ay lumisan sa lugar na ito. Lisanin mo ang lugar na ito sapagkat ang lugar na ito ay makasalanan. Kaya ka nakapatay ng 100 na tao na rito sapagkat dito lahat ay kasalanan ginawa mo. Kaya ang paghihijra ay wajib ila qiyamis sa'a. Ang paghihijra, paglisan sa isang lugar, kung ang isang lugar ay hindi mo kayang isabuhay ang relihiyon mo, magtungo ka sa lugar na kung saan kaya mong isabuhay ang iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tunguhin mo ang isang lugar na ito. Ang lugar na ito ay karamihan doon ay mananampalataya. Karamihan doon ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at makisali ka sa kanila sa pananampalataya, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunguhin mo ito. Kaya tinungo niya ito dahil ang lalaking ito ay totoo sa kanyang sarili ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinungo niya ito, subalit habang siya ay naglalakad patungo doon sa lugar kung saan itinuro sa kanya ng alim na puntahan niya, inabutan siya ng kamatayan sa daan. So, nung inabutan siya ng kamatayan, ayon sa hadith, dumating ang 2 malaika, malaikatul rahma at saka malaikatul adab, anghel ng paraiso at anghel ng impyerno. Sila ay nag-aagawan sa kaluluwa ng taong ito, sa kanyang katawan. Sabi ng anghel ng paraiso, para sa akin ang taong ito sapagkat siya ay nagsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat mapunta siya sa paraiso. Sabi naman itong anghel ng impyerno, ang taong ito ay hindi nararapat sa paraiso. Ni minsan hindi siya nakagawa ng mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa dumating na ang kanyang kamatayan. Nararapat lang na ito ay sa impyerno. Para sa akin ito, ako magdadala sa kanya. Nag-aagawan sila. Kaya dahil doon, ayon sa hadith, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isa pang malaika. Ang malaikang ito ay nagkatawang tao rin at siya ay tumayo bilang hukom, hakim sa kanilang pagitan. Sabi ng isang anghel na ito na dumating, ganito na lang, magkasundo kayo para hindi kayo mag-away. Sukatin ninyo ang lugar kung saan pinanggalingan niya at saka ang lugar kung saan tinutungo niya. Sukatin ninyo at kung saan mas malapit, doon siya mapunta. So sinukat nila ito. Sila ay sumangayon sa pasya na ito, sa hatol na ito. Sinukat nila ang lugar na kanyang pinanggalingan at ang lugar na kanyang gustong tunguhin. Mas malapit siya doon sa lugar na kanyang pinanggalingan sapagkat kaalis pa lang. Subalit dahil sincero siya sa kanyang puso, parang nasusunog na siya ng init ng kasalanan bago pa ang kaparusahan sa naraka. Sincero siya sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Auhallahu ilal ard. Iniwahi, ibig sabihin, inireveal ng Allah doon sa lupa na gusto niyang tunguhin na ito ay maglapit sa kanya. Ito ay naglapit sa kanya at nung sukatin nila, ang resulta ng sukat nila,
sa pinanggalingan at tinutungo, mas malapit doon sa lugar na kanyang tinutungo ng isang dangkal lang. Shibran, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang dangkal lang ang lapit niya, ang lamang niya doon sa lupa na kanyang pinanggalingan. Kaya ang pasya sa huli ay napunta siya sa Malaikatur Rahmah, doon sa anghel ng paraiso. So ganito, ikinukwento ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin ang lawak ng rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sincere ka sa iyong ginagawa at hindi ka nawawala ng pag-asa sa anumang kasalanan, kahit ikaw ay nalulung sa iba't ibang kasalanan, subalit panahon na para ito ay pagsisihan, sincere sa puso mo, bukal sa puso mo ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, matatagpuan mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandiyan sa harapan mo at minamahal niya ang isang tao na nagbabalik loob sa kanya higit sa pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak na maliit, kanyang sanggol. So ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ito po ay paalala, mensahe sa lahat, lalaki man o babae. Meron sa ating nagkakasala na maliliit na kasalanan, meron sa ating nagkakasala ng malalaking kasalanan. Subalit ang mga maliliit na kasalanan ito ay maaaring mabubura ito sa pamamagitan ng ating mga gawaing mabuti, ating pagsasambayan, ating mga sunna, ating mga sadaka, ang pagtanggal natin ng tinik, bote na nabasag sa daan para hindi masugatan ng dadaan dito ay nakakabura ito ng ating mga kasalanan maliliit. Subalit ang kasalanang malaki, kailanman hindi ito nabubura hanggat hindi pagsisihan, hanggat hindi mamit yung 5 na tinalakay natin. At ayon sa ibang mga ulama, yun ay kung ang kasalanan mo ay sa pagitan mo at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kasalanan mo ay sa pagitan mo at sa pagitan ng